Araw po ngayon ng Huwebes, July 23, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. ACS Balita. Sa diwa ng Pangulo, patok sa mamimili. Kabuuang benta umabot sa mahigit 4 na bilyong piso. Pilipinas at South Korea inilunsad ang Smart Farm Data Platform. Halos 20 pangalan ng hitman. Ano raw? Hitman ni VP Sara itinuturing ng NBI na persons of interest sa death threat kay Pangulong Marcos. 2 ghost projects sa Taguig ibinunyag ni Senator Ping Lacson. DOTR tuloy ang libreng sakay sa ikalawang araw ng Tigil Pasada. At nanay patay matapos saksakin ng sariling anak sa Cebu. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. ang programang Benteng Bigas. Meron na ang nagpataas sa kabuang benta o kita ng kadiwa ng Pangulo sa mahigit 4.4 billion pesos mula July 2022 hanggang July 20 ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahigit 12 milyong mamimili ang napagsilbihan ng programa sa buong bansa. Sinabi ni Laurel na nakatulong ang programa sa pagpapababa ng presyo ng pagkain habang nagbibigay ng mas matatag na pamilihan at mas malaking oportunidad sa mga magsasaka at mangingisda. Sa ilalim ng 20 pesos na rice project, nakapagbenta ng 2.4 billion pesos na halaga ng bigas ang pamahalaan para sa mga prioridad na sektor. Maganda tong kadiwa na to. Dapat lang talaga dagdagan pa. Paramihin yan. Paramihin pa ng paramihin. Paramihin yan. Kapag kasi may access ang mga tao, malapit lang sa kanila, tapos may murang bilihin, bakit ka pa mamamasahe? Oo. Bakit ka pa pupunta sa lalo na malayo? sa panahong ito ng krisis. Oo. Itong problema sa Middle East. Ang laki-laking kaginhawahan ito. Dito kailangan ang gobyerno. Yung ayos ka, Secretary Kiko. Ayos, Secretary. Alas 6:07 ang ating oras. Inilunsad naman ng Pilipinas at South Korea ang Centralized Digital Agriculture Platform na tinatawag na Agriculture-Based Central Data Ecosystem. Ang $3.5 million project ay naglalayong gawing moderno ang sistema ng agrikultura sa pamamagitan ng paggamit ng real-time and artificial intelligence upang mapabilis ang paghahatid ng ayuda sa mga magsasaka at mamonitor ang supply ng pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, pinagsama ng bagong digital platform ang datos ng agrikultura sa iisang sistema na magpapabilis sa pagpapatupad ng mga programa mula sa dating 26 na araw ay maari nang matapos sa loob lamang ng 5 araw. Yun. Sinabi ng kalihim na ang inisyatiba ay katuwang ang South Korea ay hudyat ng malaking tagumpay sa digital transformation ng sektor ng agrikultura. Alas 6:08 na ng umaga. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agriing kayon, gising na. Kabilang sa 20 persons of interest sa Manay-Kill plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos ang ilang miyembro ng security personnel ni VP Sara Duterte. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Melvin Chicago Matibag sa kanyang muling pagharap sa impeachment court. Nang tanungin ni Senator Judge Joel Villanueva, sinabi ni Matibag na natukoy na nila ang hindi bababa sa 20 individual, ngunit tumanggi siyang pangalanan ang mga ito. Hindi rin nagbigay ang opisyal ng iba pang detalye dahil patuloy pa niya ang investigasyon. Nauna nang iginiit ng NBI na seryoso, aktibo, at patuloy ang banta laban sa Pangulo batay sa mga nakalap nitong ebidensya.
Samantala, hindi na kailangan na imbestigahan pa o tukuyin kung sino ang umano'y kinontrata ni Vice President Sara Duterte para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos para mapatunayan ng betrayal of public trust. Sa muling pagharap ni NBI Director Melvin Matibag, sinabi nito na naisakatuparan na ni VP Sara ang paglabag sa tiwala ng publiko nang aminin nito na may nakausap siyang assassin para ipaligpit ang Pangulo, si First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Lumutang ang issue sa gitna ng cross-examination ni Attorney Mark Binluan ng Defense Counsel. Samantala, sinabi ni Prosecutor Terry Ridon na ang mga tanong ng depensa ay nakatulong pa sa panig ng prosecution dahil nabigyan ng pagkakataon na ang NBI na muling ipaliwanag ang mga natuklasan nito at ang dahilan kung bakit patuloy nitong siniseryoso ang umano'y mga banta. ACS Balita. Alas 6:10 ng umaga, maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, matana ka mo, gising na! Pinagtibay ni dating NBI Chief Jimmy Santiago ang testimonya ni NBI Director Melvin Chicago Matibag na apektado ang pambansang seguridad sa pagbabanta ni VP Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa panayam ng tanyag na programang 2x2. Anong Sa programa yan? Sa panayam ng tanyag na programang 2x2 sa DZRH. Sinabi ni Santiago, itong Jeric na to, dinagdagan pa ng sa panayam ng tanyag na programang 2x2 sa DZRH. Huwag mong ginaganon. Ginaganon mo pa eh. Nauulit ko patuloy eh. Sinabi ni Santiago na nakikinig sa sinasabi ni VP Sara ang mga taong sumasampalataya sa kanilang pamilya. Naniniwala po ako dyan at sumasang-ayon ako sa sinasabi ni Director Matibag na dahil doon sa utterances ni Baste at saka ni VP Sara ay may mga tao na sumasampalataya sa kanila at nakikinig sa kanilang mga sinasabi. Kaya hindi lang threat sa presidente, pati sa ating national security naapektuhan na ho eh. Yan po ang tinig ni Judge Jimmy Santiago Sa panayam ng ng tanyag na programang 2x2 sa DZRH. Ayun. Sinabi naman ni Santiago na hindi binaliwala ng kanyang liderato. Ang banta naman sa Vice Presidente at ilang beses nilang inimbitahan si VP Sara para sana maimbestigahan noon. Pero hindi daw po nila ito masimulan dahil hindi nakipag-cooperate ang pangalawang Pangulo sa kanilang investigasyon. Ayun. Handa naman ang dating NBI chief na humarap sa impeachment court kung sakaling siya ay ipasabina. Oras natin, Engineer Donnie Nanggel, 6:12. 6:12 ng umaga. Wala namang magiging epekto sa isinasagawang impeachment trial ang biyahe ng pangalawang Pangulo sa ibang bansa. Ito ang iginiit ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong matapos i-anunsyo ng Office of the Vice President na nasa overseas trip si VP Sara mula July 16 hanggang 31. Ayon kay Adjong, hindi makakaapekto sa paglilitis ang biyahe ng Vice Presidente dahil wala rin naman itong intensyong humarap sa impeachment court. si Adjong Kung ang presentasyon lang naman ng artikulo, hindi naman makaka-apekto yon, no? Sa presentation. In fact, hindi nga siya pupunta dito. So it does not matter regardless whether she's in a faraway land or whether she's just within the neighborhood. The point is we've been asking for her to come here and then respond to these questions directly from herself, pero hindi pa rin niya ginagawa. So July 16 pa pala. Kumbachero, bumiyahe, nakaalis na. Pero kainaman naman dyan, kay VP Sara, bago umalis, iniwanan ng pagkain yung kanyang mga maiiwan. Yun naman ang maganda. Di ba? July Ganun 7 naman yung sulat niya. July 7 yun. Di ba ganun naman talaga ba? Kung ang nanay, tatay, yung ulam nando sa nasa rep may takip. Nasa Tupperware naman yung ganito. Iinit mo na lang, nakalalagyan pa yan. May nakasulat pa eh. Iinit lang to. I-microwave lang ito. Ganyan. Si VP Sara, ang ginawa, sumulat pa sa Senado. Pero yun ba yung na-confirm na totoo yung sulat na yun?
Mabuti siguro, Yuel, pwede bang matawagan natin confirm si na ba yun? Attorney Bantug? Bantug ba yun? Siya yung Senate Secretary eh. Yung liham- ang sulat naman naka-address kay Senate President eh. Senate President Sherwin Gatchalian. Na yan ho yung sulat na binasa namin kahapon na humihiling sa impeachment court kay Senate President Win Gatchalian na yung lahat ng pagkain para sa defense, witnesses and staff dapat exclusive Na galing sa caterer. ng OVP. Accredited caterer. At para naman daw yun sa seguridad. para sa security yan, Naiintindihan para naman sa natin safety yun. and security at babayaran ng Senado. Ng Senado. Ayun Senado naman. ang magbabayad. Sabi siguro ni VP Sara, dami niya namang dito eh. Paldo naman kayo dito eh. Paldo naman kayo dito sa Senado eh. Ayun. Ang tanong natin, pumayag ba ang Senado? Una pa lang tanong, totoo bang sumulat? Totoo Meron ba? Totoo ba yung sulat na yun? Natanggap ba yung sulat? At kung natanggap mo yung sulat, ano ginawa ng Senado? Ayan. Diba? At kung inaprobahan, magkano? Nagkano? Gaano ba kalakas magsikain tong mga ito? Oo. Kasi pag At unli ba yun? Unli. At unli yung ba? kakainan na yun. Yun lang. Naman. Alas 6:15 na ng umaga. ACS Balita. Yan ang timing. Kita mo yun, yan ang timing. Yan ang binabayaran dyan eh. Kahit wala ka sinabi. Pero, tong. Yun. Talaga hindi ako nagsalita. Tinapos ko. Susunod! Tito Boy! Meron daw pong nakitang ghost si Senator Ping Lacson sa Taguig. Tingnan mo nga naman. Kakaiba yung multo na yan. Nagpapakita. Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:16 na umaga. Stay away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride, all you need is pride, ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oy, magandang umaga kay RDO Alex Onte. Natatraffic ba kayo dyan sa may Fairview? Sa Parview. O baka naman kayo ay nadali din ng may tigil pasada pa ba hanggang ngayon? Mother, tuloy-tuloy ba yung tigil pasada ngayon? Ng Manibela, day 2 na ngayon. Nako, sige nga. Tayo ay makipag-usap sa DOTR. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Nasa linya po natin si DOTR Secretary Giovanni Lopez. Secretary Lopez, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka-Jerry. Ay, magandang morning po, Ka-Jerry, sa Katunying at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng inyong tanyag na programa. Ayun. Yan sana. Nakikinig sana. talaga kayo. Saan ba kayo nakamonitor? Anong pampasaherong jeep ba ang nasakyan nyo ngayon? Hindi po, nag-ano po ako ngayon, nag-government vehicle. Papunta po government tayo sa Kaap kasi meron tayong inaugurate po ng mga simulators po ngayon. Sige nga, total naman nabanggit yun ha. Kaap. Sa Kaap, ito yung sa Pasay Kumbatsero, malapit sa airport, yung opisina nila. Anong simulator yan, Secretary? Ito po yung sinasabi nating mga aerodrome, meron din tayong en route at saka yung sinating approach simulators. Malaking tulong po ito sa ating mga Air traffic. personnel po. Ito po yung for their training at this is one way po to ensure na safe ang ating mga hindi lang eroplano kundi mas lalo yung mga pasahero po natin sa mga eroplano. Kapag kanyan papalipad tapos papa-take off Palanding, tapos papalanding ganun. Opo, at ang kagandahan dito kasi Kuya Jerry, Kuya Tunying, ito po yung parang they will train under yung sinasabi nating realistic na yung mga mabibigat na senaryo
without risking yung actual flight. Para naman, pag Oo. dumating yung mga ganong senaryo, handa na po yung ating mga air traffic personnel sa controllers. Alam na Pero nila ang mga maganda po gagawin. programa yan. Opo, Yes. opo. Opo. Sa bagay nitong nakaraan, di ba may nangyari nitong nakaraan na nasagi nung isang ng Saudi Airlines yung aeroplano Yung nakaparking, na nakaparking. nakapark lang. Oo. Sabi nga ho namin, Sek, mukhang hindi tumingin sa side mirror yung piloto eh. Tama po, medyo wala po yatang sa hindi ba yung piloto? Medyo puyat po yata yung piloto. Luwag-luwag ng paliparan, saka airport, nasagi. Kaya nga eh. Oo. Hindi marunong pumina. Hindi ba? Diyan natin talo yung mga driver nila. Yung mga driver nila. So, ang kaap ngayon, ang kagandahan na malaman lang ng ating mga kababayan, ang kaap ay hindi lang nangangasiwa ng mga ganito, mga simulators, kundi may mga sarili din kayong airport, di ba? Yung mga airport sa probinsya, ang kaap mismo ang may-ari at nagmamanage. Tama po, yung mga sinasabi natin halos ng mga regional airports natin, maliban sa lugar ng Cebu, maliban sa lugar po ng ating dito sa SIAC, sa Clark po. Sa Clark. Of course, itong Manila po natin kasi may kanya-kanyang airport authority yan. Pero yung pangkalahatan po ng ating mga paliparan po is being regulated and operated din po ng By kaap kaap. natin. Ng kaap. Ayun, magandang umaga pala kay Attorney Danjun Lucas, anak ni Danny Lucas natin. Danny Lucas. Oo, Ganun. siya may-ari ng kaap eh. Siya na ba? Siya na mga naman. Hindi, siya yata ang Deputy Director General, tama po ba? Aba, congratulations. Tama-tama. Pero teka, maisingit ko na rin na total na pag-uusapan niyang airport. Yung sa Siargao, Secretary, na talagang pinapangarap ng marami, lalo na ng mga nasa abroad na mapuntahan nila. Tayo ba yung magkakaroon na doon ng airport na Mas malaki. para pwede na ng direct flight? Ang sa Siargao po natin, ang una po natin kailangan gawin is yung pahabaan nga po yung ating runway. Ito po ang sitwasyon natin ngayon. Alam natin yung talagang yung natural topography, yung configuration po ng ating runway, talaga pong mahirap na gawan pa ng paraan. Subalit sir, no, ang sa amin may dalawa po kasi, isang dulo may mga mangrove, yung isang dulo naman may mga sabi nilang flight risk safety dahil may mga mountains. But in the next few months po, ang gagawin muna namin to make sure at least sa pamasahe po, no, in the next few months, in the 3 months, makapaglagay na kami ng mga portable lights, at least for night rating. Kung sa ganun, we can have additional flights. Kung mas madaming mga flights papuntang Siargao, we can assure of the passengers na bababa ang presyo. Meron na tayo mga high flight, night rating. Pero ganun pa man, ang ginagawa namin ngayon, kung hindi na ho talaga pwede yung mangrove area, kasi ang pagkakaintindi po namin at pag-ipag-ugnayan sa DNR, these are protected area, yung convention na kailangan sundin. Andun na po yung mga inhenyero natin, gagawa na po namin dito naman sa kabilang banda, sa kabilang dulo, kung saan yung may mga mountains. Now, it's just a flight risk safety po ang pag-uusapan. Ang tingin naman namin may pamamaraan how to mitigate that risk, no? So doon na po tayo tututok. So in the next malamang pagkatapos po ng SONA, pupunta na tayo doon at titignan na natin kung ilang mga parcels of land ba kailangan nating i-acquire ng gobyerno para mapahabaan na po natin ang ating runway. Ito rin pag-ipagtulungan sa local government din po ng Siargao. May taker na po dyan? Inaayos. Meron na hong popondo dyan? Yan po yung popondohan ba ng gobyerno o i-offer sa private sector? Sa runway po, sa pag-aayos ng runway, akuin na po ng gobyerno. Meron po tayong general fund naman po sa right of way. Tapos yung pagsasaayos mismo sa runway, alam nyo naman po ang CAAP, meron silang corporate operating budget. Last year pa po, nagpatabi na ako ng mga halos 500 million in anticipation for this sa Siargao natin para mapondohan natin yung kahit paano yung runway natin. At hindi natin aantayin na yung gaan natin. Ito yung pagpapahaba ng runway, pero yung immediate na makapagdadagdag ng flights, okay din yun ha. Yung sinasabi nyo, wala ba, sa ngayon po ba walang nakalilipad dyan sa gabi, take off saka landing? Wala po.
ito pa yung Walang sinasabi nating ilaw. sunrise sunset po, no? So, yun lang po yung flight natin. Kapag ganun, medyo kumpulan yung mga schedule natin, makipilitan ka lang. No? So, Kaya mahal kaya medyo po may kamahalan talaga po yung ating maliban pa na maliit na nga yung runway, yung limitado pa yung number of flights. Oo. Pag-usapan po namin with CAAP, nag-procure na po tayo ng sinasabi natin portable lights. So they're using it po in other countries. So ilalagay na po namin yun. Sana matapos natin by August, September. To hopefully madadagdagan na ang ating mga biyahe papuntang Siargao kahit naggabi, yung mga red eye flight. Ayan. So mas madami na tayong option, mas madami na ring mga airlines na pwede makalipad po. Kahit na propeller pa lang ang gagamitin. May kunaw kayo, may idea na kayo kung mga ilang flights ang madadagdag dyan daily? Wala pa po ngayon na Kuya Tunying kasi it's more of kailangan namin kausapit through CAB naman po, no? Kung ilan yung mga airlines pa na madadagdag po. As of now, wala pa po kami, ako personally wala pang idea. At kapag once naman na, hopefully by next week po kapag nalatag na namin yung plano, kasama na rin yung pag-extension ng runway natin, at makakapagsabi na po kami kung ilan talaga kasi it's more of coordination also with the airlines po. Yung pong Yan po yung talagang lilipad. Opo. yung pong presyo ngayon minsan umaabot pa ng magkano kung bachero na 35,000. Oo. 35,000. Mas mura pang pumunta ng... Pero ngayon yata ay ano ba ang ginawa nyo? Bargain na lang kayo sa mga airline companies. Paano ba ginawa nyo dyan para bumaba kahit pa paano? At magkano ba ngayon? By our monitoring po, no, last week po, usually pinapacheck ko po yan, no. Meron tayong kakilala na pumuntang Siargao nung nakabili siya ng mas maaga, 8,000 yung kanyang pamasahe, balikan. Pero yung mga mas maaga po siya bumili nun. Pero yung kasama niya na in 3 days, gusto niya rin pumunta siya, gusto niya sumama. Ang presyo lang naman po is 13,000. Naman mahal pa rin. 13. Hindi, pero malaki iminura. Malaki na iminura kumpara pala nung, 'di ba, yung nag-viral pa dati, nagte-35,000 daw ang balikan. Tama po. Kasi ang ginawa natin diyan, kung maalala nyo, Kuya Tunying, last year, nung pumutok po yan na issue na napakamahal, ay tayo po ay nagipag-ugnayan kaagad sa PAL at saka sa Cebu Pac na yung may bracketing po kasi pagdating sa mga pamasahe natin, may bracketing po yan. Pinatanggal natin yung pinakamahal na bracket para at least yung pinakamahal na pwede nilang bilhin papuntang Siargao for at least, I think that's PAL, ay aabot lang hanggang 17,000 dapat. Yun lang po yung last year po. Yun ang maximum. Yun yung kumbaga, yes po, yun yung cap. So yun po yung napag-usapan namin last year po. And I think they're doing... Yun na nga ginagawa. Mabuti. Yan po sa gustong-gusto pa naman namin ni Kumbachero i-showcase ang aming abs at kung paano kami mag-surfing. Hintayin na lang namin yung mga portable lights niya para makabiyahe ng gabi. ng gabi. Pero ngayon po, Kuya Jerry, ito yung pinapayos natin yung terminal building naman po. So, yung paisa, yung papala, yung terminal building. Yes, patapos na yung phase 1. Dati-rati po kasi ang kapasidad ng ating terminal building at any given time is only 200 to 240. And 750. So matatapos na rin po yan, no? So inaayos na yan. Kaya gumawa tayo ng modular muna para kahit papaano mabilis. Basta maginhawa, may aircon, kompleto ang pasilidad, saka na natin ayusin yung malakihan. So, kailangan ho talaga gastusan natin yung mga ganyang lugar na pang-showcase natin abroad, yung gustong-gustong puntahan ng mga yung Camiguin pala, yung infrastructure talaga para dagsain talaga. Hindi na dadaan dito sa Manila, lilipat pa ng eroplano para makapunta lang diyan. Tama po. At idadagdag ko na rin po, total nasa Siargao tayo, Kuya Jerry. Meron tayong cruise ship dyan, yung ginawa rin po ng PPA. Yung Port of Jombang, napakaganda po yun. At least as an alternative means of transportation po natin. At ang alam, kapag biyaheng Manila, papuntang Siargao, yan, yung mga tugon na ating mga barko, ang pamasahe po dyan is first class na po, maganda na 3,500 po. Pesos, no? Pero mahaba ang ang biyahe. Pero nakapamasyal ka na. Nakapamasyal na.
Opo, kasi maganda naman yung ating mga barko, may karaoke, at saka magdala lang po sila ng kanilang mga Karaoke. kasintahan, party. Sulit nila yung ano. Halatang taga Cagayan kayo ha. Karaoke. Parang karaoke ninyo. Tama-tama yan. Sec, Karaoke, saka videoke. Videoke. nasimulan natin sa Kaap tsaka dyan sa Siargao, magsosona ang Pangulo. This coming Eh, di ba, Monday. kumbachero, bago wala malimutan, yung Camiguin, kailan po ang umpisa ng pagpapalawak naman ng runway, no? Camiguin. Pagpapahaba? Camiguin naman. Ay, ongoing na po nung inutos po sa atin ng Pangulo yan na kailangan talagang pahabayin din yung ating runway sa Camiguin kasi maiksi lang po. So nag-uusap na kami nung Governor Romualdo, nila Kong JJ Romualdo, at magkakaroon na rin kami ng Memorandum of Agreement para maka-download na rin po kami para sa right of way. Kailan po kasi bumili. Right of way pa rin pala yung tala. Right of way para madagdagan natin yung ating mapahabaan natin yung ating runway. Pero siguraduhin nyo lang na walang puputuling puno Lanson- ng lansones kapag... Wala po. Buti na lang po. Buti na lang po. Sige, Sona. Yan sa Sona, yan bang mga binabanggit nyong magagandang balitang yan, part ba yan? Mga kasama ba yan sa this coming Monday Sona ng Pangulo? O ano ba yung highlights na from DOTR na siguradong babanggitin ng Pangulo? Ang sa tingin ko naman po makakasama kasi po lahat naman po ng inutos ng ating mahal na Pangulo, mas lalo na po ang sabi niya lang po sa DOTR, kailangan ligtas ang pabiyahe at maging maginhawa. So, gumawa tayo ng mga iba't ibang mapantalan, tinapos natin mga terminal. At isa pa yung mga sinasabi nga natin na kailangan pagdating sa transportation, we have to save time and save expenses. So tuloy-tuloy yung cashless payments po natin, yung digitalization efforts natin sa riles, sa tren, pati sa mga busway natin, yung mga sinasabi natin low-hanging fruits, Kuya Jeff, Yes. pero talaga ramdam ng ating mga kababayan. Tulad ng pagsasaayos po ng ating sinasabing mga EDSA busway station po, pagkukumpuni ng ating mga elevator. So yan po yung nagawa natin. Yung mga big ticket projects naman po natin, sunod-sunod ang ating pag-inaugurate ng ating mga pantalan. Then this year po, next year, inaugurate natin yung Port of Lucena. Kamakailan po, in-inspect ng ating mahal na Pangulo. Napakaganda pong pantalan sa Lucena. Tapos yung sa pagdating naman po sa mga last quarter ng taon na to, matatapos na rin po natin yung passenger terminal building sa Bukid noon po ng airport Paliparan. Bagong airport po yan. Saan po yan? Sa Bukid noon po. Bukidnon. Kay Senator, kay Senator Mig Zubiri po. Talagang tinutukan yan sa administrasyon pong tinayo yan. Pati po yung TR4 na sinasabi natin, matatapos na po yan, Kuya Jerry. Yung first 3 phases, by the December 2026, I think we can open that already. At ito po ang maganda dito, yung biyahe mula Santo Tomas, papuntang Quezon, Chaong Quezon ho yata yun. Ito, maabot ito ng mga 3 oras. Ngayon ito po, kapag nabuksan na natin to, hindi po bababa so hindi, not more than 1 hour na lang po yung biyahe. Kailan po yan? Kailan matatapos yung... ang target date po natin is December 2026. December, This year. Ito yung San Miguel to, di ba? Itong San Miguel Tama po. infrastructure. Ito po yung SLEX TR4 na sinasabi natin. The first 3 phases. Tapos isusunod natin next year naman po. Yung I think mga second quarter naman yung second phase. Now, from Santo Tomas papunta naman Lucena, 4 na oras po yan eh. Ay ko nga po nung nakaraan, 4 na oras. Mga 1 oras na lang po yan. Ang grabe. Hindi, sobrang tagal ng biyahe dyan, Secretary. Pag nadaan ka sa mga bayan-bayan, napaka-traffic. Kasi Pero bawat ngayon, bayan, dadaanan ngayon, expressway, 1 oras kanyo, 1 oras na lang ang biyahe. Yes, yun po yung estimate time of travel. At hindi lang po yun, Kuya Jerry, Kuya Tunying, makakatulong din From tayo Santo sa mga Tomas, ating Lucena. mga sinasabi nating agri-products din. Kasi mas mapapabilis Ayun, tama. ang biyahe. At papaano makatipid sila sa diesel, sa crudo, sa gasolina, hindi po madadagdagan ng basta-basta yung presyo ng ating mga bilihin. Yung yung itong Commonwealth Kumbachero, yung MRT7, ano na ba ang balita doon? Naiinip na kami doon, Secretary.
Ay tuloy na po yan, second quarter of next year, 2027. Sigurado na po yung 12 stations na mag-ooperate. That is from Wow. Sacred Heart papunta po sa North Avenue. At ang inaasahan natin na mga mananakay po dito is around, at the very least, 300,000 po daily ang pwede po bumiyahe dito. Eh, ang kagandahan nga po, 12 station kaagad. 12 stations. Saan ho yun? Sacred Heart. Saan yun? Sacred Heart, Caloocan po, Sacred Heart, all the Dulo. way to North Avenue. Dulo na pala eh. po. Halos dulo na pala eh. Halos na may Ang dalawa haba na pong pala. Stasyon. Aha. Mahaba na po. Kasi 14 stations po yan. May dalawa na lang po Oh, tayong inaayos. Exciting. Opo, yung Tala at saka yung San Jose. Yun po yung maiiwan. By 2028 natin matatapos yan. Kasi ngayon lang po natin patapos pa lang tayo sa right of way po dyan. Again. So second Nonetheless, yung quarter ng 2027. Itong MRT, Tama po. MRT7. Pero At yan ang- yung hindi ba yun yung kung North Avenue yun yung common station na tinatawag? Kailan ba gagana yung Yun. common station na yan hanggang dugtong na sa LRT FPJ? Tama po, kamakailan lang po, no, meron tayong EDC approval diyan sa variation ng common station. Kung maalala nyo po, Kuya Tunying, kinancel po natin yung dating contractor diyan. At kailangan natin yung tinerminate natin yung kanilang kontrata kasi madami na hong delay. So nagkaroon tayo ng panibagong proseso. Finally po na-approve na yung variation order ng LRMC. Sila na po ang magtatapos diyan. So based sa kanilang computation at based sa kanilang timeline naman po, magagamit ang partial operations. Yung talagang partial operation, ibig sabihin pati yung electromechanical system, lahat magagamit ng first quarter of 2028. Pero ang utos ng Pangulo, kapag once nag-start na po tayo sa MRT7, that is second quarter, kailangan magamit na yung concourse o platform ng common station. Kahit na ma-delay mo na yung signaling. Ang ginawa po ng DOTR, no, tayo po ay inaayos natin yung concourse, yung platform, nag-usap tayo dito sa Trinoma para upang sa ganun, kapag operational na po yung MRT7, at Dadaan sa Trinoma. Ng common station, dadaan para hindi na papunta sa North Avenue Station naman ng MRT. Ng MRT. Para yung mga pasahero po, hindi na sa lansangan, hindi na kailangang bumaba. Hindi na bababa. Saka makakabili naman dun eh. Pag dumaan tayo sa Trinoma, makakabili. Di maglagay. Tama po. Opo. So from MRT7, pagbaba ng MRT7, pwede nang tumuloy ng MRT. MRT3. MRT3. Opo. Para at least yung mga papuntang Makati, ayan, top, magagamit nila. Ganda Kasi yan. na po tulad ngayon, na mahirap po kasi sa lansangan po, sa baba po dumadaan. Minsan kapag maulan pa, Kaya nga inaayos natin, nahihirapan ang ating mga pasahero. Yung sa LRT na matagal na naming hinihiling, Secretary, hanggang ngayon ba hindi ba pwedeng kahit na maglakad na lang kami bababa para makakonekta kami sa MRT from LRT? Yun po yung by first quarter of 2028, yun po yung papunta naman sa LRT natin, LRT1. LRT1. Tatagalan pa pala yun. Medyo matatagalan po doon kasi ang kailangang ayusin ho doon is more of the signaling. So in other words, bago matapos si Pangulong BBM, bago mag-step down sa June 2028, pwede na ba nating sabihin, makukumpleto na po yung loop na yan, at least doon sa particular area na yon. Pag pupunta, interconnected na ang MRT7, MRT3, at LRT1. Tama po, Kuya Jerry, Kuya Tunying. By first quarter of 2028, makakaasa sila ng seamless connectivity and mobility. Pagdating po dito sa ating mga tatlong relays. MRT3, MRT7, and MRT1 po. Naku, maraming salamat po. Alam nyo, Secretary, hindi naman yan ang itinawag namin sa inyo. Ang sinabi po sa akin ni Sir Yuel, yung ano ho yata, fair hike. Hindi, pero ang kaganda, kita nyo po mga kababayan, ito pong kausap natin, DOTR Secretary, kahit anong pag-usapan natin may kinalaman sa DOTR, alam niya. Ibig sabihin, ginagawa niya yung kanyang
tungkulin at nakatutok detalyado nga. Ewan ko, para tayo nasa boardroom eh. Okay, nabanggit nyo, fare hike. Sabi nga nung mga jeepney drivers at iba pa, taas ang presyo ng produktong petrolyo, ang bagal naman kumilos ng gobyerno sa hiling nila na fare increase. Ano po bang reaction niyo doon? Kuya Tonying, inatasan na po natin ng LTFRB po na simulan na yung proseso. This is public consultation and everything. Pero sinabi ko naman po, habang inaaral nila ang petition ng Manibela, Piston, o kahit pang mga transport group po, kailangan isaalang-alang yung inflation natin ngayon. Opo. I think it's a recent survey pa nga po, one of the top concerns Yes. is itong inflation. Napakalaki po niyan. At ang sabi ko naman, may government intervention pa tayo ngayon. Ito yung sinasabi nating fuel discount / subsidy. It is 10 pesos per liter, maximum 150 liters per week. So that's easily 1,500 pesos. So kailangan natin maging targeted ang ating approach sapagkat isipin natin yung mga commuters naman po na kapag nagtaas tayo ng pamasahe, maapektuhan sila. Hindi lang po yun. Paano po yung sa ibang probinsya naman po? Ganito din ba ang kalagayan ng ating mga mananakay at sa mga transport groups sa operators? Hindi pwedeng sa Metro Manila po. So ito po yung ating mga inaaral ngayon. So sabi ko, I need an objective recommendation. Ang kagandahan dito sa consultation, kasama naman po dyan ang mga DepDep sa LTFRB pagdating sa ating pagsusuri ng petisyon ng ating transport group. Pero kung maating pa po ang government intervention tulad ng fuel discount, mas maganda po yun kasi po kahit paano matutulungan natin yung transport group at hindi tayo nakakadagdag ng bigas naman pagdating sa ating mga commuters. Kasi pasa-pasa lang yan pag gano'n Tama po. Yun naman po yung habol ng ating Pangulo din to strike a balance. Ngayon, kung kailangan gobyerno ang managot sa mga ganito, may pera ba kayo diyan para doon sa fuel subsidy? Parang yan. Nawala po kayo. Pakiulit nyo nga po 'yon. May pera pa ho ba kayo diyan para sa fuel subsidy? Meron naman po kasi po nagsimula tayo dito sa uplift committee sa isa sa mga utos ng ating pangulo talaga dapat pagplanuhin natin ito ng long term kapag hindi pa magbabago yung sitwasyon dun sa Iran. So ito ang ating mga economic team, ang DOF, DBM talaga pong kahit pa po nakapag-allocate sila o nakahanap na sila ng mga pagpupondo sa mga ganito. Opo. Okay, phone-in question. LRT Cavite Extension, may extend pa daw ba talaga yan hanggang Cavite? Yes. Tuloy pa rin po yan. I think meron na lang po tayong 4 stations na matitira. At mas nauna pa ako natapos itong mas naayos yung alignment ng Nyog, mga Bacoor, yung area na yun. Ang problema natin is this Las Piñas and I think Zapote station because of the issue of right of way. Right of way. Ngayon po, sa right of way. Ito yung sinasabing may flyover, yung mga Villar property. Sinasabi yung dalawang company ng Villar. Ongoing po ang negosasyon, na pulong ng LRTA. Kasama na rin po ang LRMC para matapos na po dun sa issue. Hindi na po alignment to, yung istasyon mismo. Kung saan ilalagay yung istasyon dito sa Las Piñas. That was last week. Merong mga dokumento kailangang kuhanin mula sa grupo na mga Villar companies, no? They submitted also at sa rin sa LRMC. The good thing though, nakahanda na rin ang ating LRMC for the design mga ganitong stasyon. Kasi sila may obligasyon po dyan no? Hindi lang po LRTA. Tulad, for example po, kapag sinabi natin, ito recommended ng LRMC din mismo, na okay kami sa istasyon na yan, handa kami dyan, ito yung mga design. Kami sa LRTA, titignan naman namin kung tama yung recommendation din ng LRMC. So this is not just a matter of LRTA, it's the government and yung sinasabi nilang private company na mga Villar. Kasi kailangan po talagang kasama din dito ang LRMC. Kasi sila ang concessionaire and under the agreement,
sila ang may responsibilidad at obligasyon na gumawa ng design, aralin kung tama at naaayon ba yung technical at safety aspect nung sinasabi nating extension o alignment o estasyon po. Oh, may mga allegation kasi Secretary na hinaharang ng Villar family. Kaya nadidelay Totoo ba yun? Totoo ba yun? Yung extension na yan. Totoo po ba yun? Ang hindi, as a matter of fact po, hindi naman po sa pagharang kasi ang based the report na binigay sa akin, as a matter of fact, they want their property, they want to donate their property. Tinan mo na. Part of Tinan mo na. the Idodonate pa. Idudonate pa nila para lang matapos na ang usapan. they donate the property of station. May mga legal impediments lang as of now na sinasabi. So kailangan kasi kailangan namin makita yung titulo mismo na i-donate nila, no? Kasi ang kagandahan naman po nitong we did a cost benefit analysis po, Kuya Tunying, Kuya Jerry. Kapag na-donate po ito, makakatipid po ang gobyerno sa right of way and site acquisition po. Kaya nga di ba? Tapos, meron din naman pong mga suhestyon, mungkahi, na kung kailangan ba tanggalin yung flyover na yung city flyover po dyan. Opo. Wala naman yata dumadaan dyan. Tibagin na natin yan. No? Tama po. Kapag ginawa naman po natin yun, kapag tinanggal natin dyan, sabi ko, management, traffic study dyan. Ilan ba yung sumasakay o gumagamit ng flyover? Di ba? Gumagamit na ngayon, traffic pa. Oo. Tama. Sa kakagulo-gulo. Pangatlo, sabi ko, hindi ba mamakukuwal at ng mga tao dyan that become unnecessary? Kasi bago mo tanggalin po ang isang proyekto, you have to justify it. Napakahabang proseso niyan. Regular. Oo. Tama po. unnecessary ba kapag ginagamit na? So, may mga, baka naman pwedeng mag-coexist. Ayun. Palagay ko naman magagawa ng paraan yan. Kasagagaling na ng mga inhinyero natin yan. Dami But dyan. of course, kahit na pala 2 araw tayo magkwentuhan, ang dami nating matatanong sa Secretary ng DOTR. Maraming salamat po, Secretary Banoy Lopez, at congratulations po. Kami humahanga sa inyo dahil sabi nga namin ni Kumbachero, hindi naman ito topic. Kung saan tayo nagsuot, nakarating tayo sa abs namin, nakarating tayo sa lansones ni JJ Romualdo, at iba pa. Thank you, magandang umaga po. Kulang na lang po pag-usapan natin mga personal na buhay natin, Kuya. Thank you po sa lahat. Thank you, Sec Banoy. Si Secretary Banoy Lopez. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Hindi ko Balita. na malaya nyo. Ang haba na pala ng kwentuhan natin, Kumbachero. Marami kasi talagang Pagka magandang- masarap pag-usapan pag DOTR. Pagka DOTR, especially yung train, airports, and kung pa yun, hindi pa natin nabanggit yung Bohol, yung DOTR, Norte, ang dami, diba, yung marami. Norte, mga iba At pang... kapag development na ganyan at meron tayong tinatanaw na, uy, malapit na. Sarap pag-usapan nun Pang good vibes yan kumpachero. Singilin natin sila doon, Jerica, doon sa timeline. Ilista natin yun. Timeline. Yung Alam ba, na yun. yung MRT7, second quarter daw ng... Second quarter ba? First quarter next year. 12 stations. Second quarter ng 2026, next year. Yung MRT7. 2026 na yung... 2027. Nalilito ka na. Yung MRT7. Bibiyahin na from Sacred Heart to North Avenue. hanggang North Avenue. At kasabay na rin yan na ang mga pasahero niyan ay pwede nang gagamit ng Trinoma papunta ng MRT3. Hindi ba? Yan, Yun na. Parang unti-unti na malaking bagay po yun. Meron tayong nilulook forward. Hindi tayo one-sided. Talaga. Oy, doon po sa mga taga Barangay 12, Engineer Tony Nanggel, Barangay 12, Libis, Talisay, Dagat-Dagatan, Caloocan. Ayan. Kayo ba yung mga one-sided? Mga one-sided ba kayo? Ayan, kasama po ang Charm Fabcon Purple Eternity. Ang malakas promo ay naghahanap ng mga bibigyan ng pera.
Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! At ang ating word of the day ay... One-sided. Ayan, ako, daming memes Yan na dyan, yan na kumbachero. napag-usapan. oo. Yan po kasi binigkas ni Senator Robin Padilla sa impeachment court kahapon at sinabi niya sa prosecution, sana hindi one-sided ang prosecution. Ayan. oo. Disgrasya na. Ang defense ba, hindi niya sinabihan na dapat hindi kayo one-sided? Dapat sabihan niya rin. Oo. Dapat sabihan niya rin yung, tayong mga senator judges, dapat hindi rin tayo one-sided. Yun, dapat. Ang senator judges talaga. Yan talaga dapat, hindi one-sided. pero ang defense, At saka prosecution, dapat one-sided sila. Dapat. Kasi mapagkakamalang nagbebenta sila ng kaso nila. Oras po natin, Achi Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam Gochap, dihon, 8 minuto na lang, alas 7 na. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check. Itaberna sa 2x2 sa DZRH. Uy, trending ngayon, trending. Kumbachero, ang Robin Padilla natin. oo, talaga. Ang Senator Robin Padilla natin ay trending hindi lang po sa Senado kundi sa Pulse Asia Survey. Sa ano ba to? Commission survey? Okay, commission survey. Sa senatorial race, number 1 ang Robin Padilla. Number 1 ang Robin Padilla sa iboboto. Kung ngayon ay eleksyon, ang tanong, kung ngayon ang eleksyon, Ayan, sino ay iboboto mong senador? Robin Padilla. Ayan. Kahit one-sided ka, Robin Padilla. Robin Padilla pa rin. One-sided kami para kay Robin. Ayun, yan ang Robin Padilla. So paano ka, sabi siguro nung grupo ni Robin Padilla, staff ni Robin Padilla, basta kahit ano pa gawin ng boss namin dito, number 1 pa rin kami. Ano ba ang, nasubaybayan niyo po ba yung impeachment trial kahapon, mga kapuso, mga kapamilya, kapitbahay, mga trolls, Ayan. mga bashers, nasubaybayan niyo po ba? Ang isang eksena po doon ay tinatanong ni Senator Judge Robin Padilla, yung lead prosecutor, si Congresswoman Jervil Luistro. at may isang pagkakataon po sinabi niya na, ano sabi niya, kumbachero? Dapat daw hindi one-sided Ang prosecution. Yun. Ito. Panoorin Pwede na ba? natin. Pwede ba? May audio. Meron ba tayong audio yan? Mga, yung tagpong yan. Tapos merong nagbulungan tuloy sa Sa gallery. Sa gallery. Medyo napalakas yata yung bulungan. Nainis si Senator Robin. Napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam nyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, Ayun. Ayun. Pinutol na. Kasi may kinalaman yan sa mga testigo Sa mga testigo. Sabi niya, pag pabor sa inyo, ganon. Pagka hindi, ganito. Kaya sabi niya, sana hindi one-sided. Hindi one-sided ang prosecution. Siyempre, may mga nagsabi sa kanya, Senator Robin Padilla, talagang pag-prosecution, One-sided yun. Dahil ang defense, one-sided din. one-sided din ang defense. Ang Senator Judge, yun ang dapat na hindi, Walang kinikilingan. walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Ano? Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Pero pagka nakausap mo yung mga supporters ni Senator Robin Padilla, yan ang senador namin. Sinasabi niya kung ano ang totoo. Galing ng senador na. Pero may mga nagsasabi naman, sila mismo ay kinakabahan tuwing tatayo si Senator Robin Padilla. Dahil nag-aalala sila, baka tuloy-tuloy ang termino nga nung iba. Nagkakalat si Senator Robin Padilla. Pero bakit number 1 pa rin? Bakit number 1 pa rin sa mga survey yung Senator Robin Padilla? Ano ba ang nangyayari sa survey na ito? Ayan. Makakausap natin si Mr. President Ronald Holmes ng Pulse Asia.
Mr. President, sandali lang. Mag-headline lang kami, ha? Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, prosecution tinapos ang pagtalakay sa amanibanta ni VP Sara laban kay PBBM. Mga dayuhang grupo posibleng sangkot sa kill plot laban sa first couple. Issue ng ayungin attack at nakakainsultong monkey video ng China Daily ipinarating na ng Pilipinas sa embahador ng China. Kamara handa na sa SONA 2026 ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. VP Sara nanguna sa presidential survey ng Pulse Asia. Senator Robin Padilla, number 1. At publiko pinag-iingat sa QR code scam. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Dahil balita, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ayun. Kausapin po natin ang Pangulo ng Pulse Asia, si Mr. President Ronald Holmes. Sir Ronald, magandang morning. Si Katunying po at saka si Jerry. Kumusta po? Long time no see. Long time no see, Katonying, Jerry. Magandang umaga sa inyo lahat. Kayo po ba naglalagi pa rin sa atin dyan sa Japan? No, nandito pa rin at Ganun ba? bumabalik-balik sa Pilipinas pero nandito tayo sa Japan. Opo. Baka kayo nagsasawa na sa sashimi dyan, ha? Tsaka mainit dyan ngayon. Oo nga, medyo mainit ngayon sa Japan. Sobrang init kasi init ng politika sa ating bansa. Sinabi niyo pa. Opo. Okay, puntahan nga po muna natin yung Robin Padilla. No? Nasusubaybayin niyo naman yung impeachment trial natin dito, Sir Ronald, no? Opo, at I'm sure Definitely. Yeah. Opo, naririnig niyo rin yung at napapanood yung particularly yung mga tirada ni Senator Padilla at yung reaksyon ng publiko, especially very active ngayon, parang real time ang interaction natin with our countrymen, mga netizens. Ang sabi nga, na-intro na po namin kanina, siyempre, yung mga fans ni Senator Robin Padilla, tuwan-tuwa, galing ni Senator Robin Padilla, pero maingay din yung nagsasabing, ano ba naman, Senator, nakakakwang ka eh. Ayun, tut-tut, ayun. Bakit number 1 pa rin si Senator Robin Padilla? Ano bang tanong nyo kasi dyan sa survey nyo, yung pre-election survey ninyo na yan? Una itong survey na ito, itong quarterly survey, ito yung Jerry, Katonying Jerry. Hindi ito commission survey. So, ito yung ulat ng bayan. So, ang meron listahan binigay sa kanila. At kung sa listahan ay pinapapili sila, kung gaganapin yung election ngayon, maaari silang pumili ng 12 boboto nila sa pagkasenador. At nangunguna nga si Robin Padilla. Yung survey ginawa nung June 28 hanggang July 6. So, ibig sabihin, bago pa man nagpahayag ng kung anong bagay si Senator Robin Padilla sa Senate Court, no? So, hindi pa natin narinig yung dapat ang prosecution hindi one-sided. Ganon. So, hindi yan. pala ko, ito, June 28 to July 6. So, hindi pa nag-uumpisa yung trial. Wala pa yung impeachment. Wala pa yung trial. So, hindi po pa narinig yung words of wisdom, kumbaga. Kahit sa inyong senador. At maaaring... Pero kung babalikan natin, bakit siya nangunguna? Ayan. Pag hinimay mo yung kanyang suporta,
napakalaki ng suporta nang gagaling sa ilang base ng kampo na pinagbibilangan niya. Ito yung kampo ng mga Duterte. Nangunguna siya sa lahat ng reyon sa Mindanao. At dahil doon ay malaking bahagi na yan ng populasyon ng mga botante sa ating bansa. 24% na yun eh. At nakakuha siya ng labis sa 90% ng boto ng pre-election preference sa Mindanao. Nandun rin yung boto niya sa Visayas na halos kalahati ang preference sa mga nasa Central Visayas. Ang inuuna nila ay si Robin Padilla. So yun ang una, yung geographic base ng mga Duterte. Dahil kaalyado siya eh. Pwede mong banggitin na napaka-loyalista ni Robin Padilla sa mga Duterte. Kasi minsan pinayag niya, pag sinunog mo siya, ang amoy niya, amoy Duterte siya. amoy Duterte, di ba? So, kaya yung mga kampi ng mga Duterte, siyempre, dahil alam nilang napaka-loyal ni Robin, hindi nila ililisanin. No? Pangalawa, bagamat meron tayong maaaring puna, dahil sabi nga tayo kakaiba naman tayo yung mga medyo mapangutya tayo, di ba? Pero sa pangkaraniwan tao, kung ang pagsasalita ng isang individual ay halos pareho ng pananalita nila, at ang pananalita ng ilang ordinaryong mamamayan ay minamaliit ng mga elite, medyo mas kakampihan ng publiko yung minamaliit kaysa doon sa... So dapat siguro iwasan natin yung panglalait o pangungutya. Bagamat may batayan yan, no? Ang ipunto natin ay itama natin sa pamamaraan na hindi naman nagmamaliit. So yun eh. Kasi may connection eh. Ang pagtingin sa kanya ay totoo siya, yung authentic, kapareho namin, maaaring hindi nakatapos ang pag-aaral. At maraming Pilipino hindi nga umabot ng koleyo, di ba? That's about 7 out of 10 Filipinos have not even reached, have not even finished or reached college. So, yun ang dapat natin tignan. Bakit iba-ibang panglasa ng mga Pilipino eh. Pero mukhang sa panlasa ng Pilipino, halos kalahati ay papaboran si Robin Padilla. So doon po sa binanggit yung mga factors na yon, medyo mabigat pala talaga ang puhunan, ano? Ang laki nung base niya. Visayas, Mindanao, practically yung Duterte group solid na solid yun. Kumbaga kahit siguro maglupasay si Senator Robin Padilla diyan, maghubad habang nag-i-impeachment trial. Ang sinasabi niyo po ba hindi na mababaklas 'yon? Hindi na ba mababaklas 'yon ng yung believe nila kay Senator Robin Padilla? Specifically yung Visayas at Mindanao, yung base po na 'yon? Hindi naman sa hindi mababaklas, no? Kasi sabi mo, hindi pa nagsimula yung trial eh. Maaaring itong mga pahayag niya ay magpapatibay o maaaring magpapalusaw ng suporta sa kanya. Kasi kung ang sinasabi ng isang politiko ay wala namang saysay, kahit nasabay mo sumusuporta ka sa ngayon, siguro naman magdadalawang isip ka, no? Dapat mabay boto ito kasi hindi naman niya mapapahayag yung aking kagustuhan, yung aking interes sa isang institusyon na dapat ay mahusay ka sa deliberasyon. Pero Katonya yung Jerry, pag pinansin mo, kunyari kahit yung mga nagpo-post ng mga comments sa inyong blog o sa inyong Facebook o social media page, marami doon, hindi mo rin maintindihan yung comment eh. Marami doon. Ang komento, mali-mali ang spelling, di ba? Mali ang grammar. So, pansin mo yun. Kung ating pinupo ng isang nakaluklok dahil sa kanyang kamalian, sa kanyang pagpapahayag o kakulangan ng sinasabing kasanayan, ganun din eh. Sa pangkananiwan, makikita natin, mga na-comment na nakukuha natin eh, minsan gusto mong i-correct, di ba? At kapag ikinorek mo, pag ikinorek mo, ang tingin ng tao na ikinukorek mo ay minamaliit mo siya. Parang ganon. O ini-insulto mo siya. Napaka parang talino mo naman. Napaka-condescending mo, di ba? So, yun ang nagiging reaction eh. Kaya diyan,
minsan pag yun natin, paano mo ba malulutas yung problema na parang may following, parang may cult following, kumbaga. Paano nabubulagan ang mga tao sa kanilang pagsusuporta. Samantalang nakikita naman natin yung kahinaan ng kanilang sinusuporta. Kaya nga eh. Pero Iba't iba, yun ang problema doon. Yun ang challenge. dito ho, Mr. President, Robin Padilla, ilan yun? 48%. 48%. Sumusunod ay si Vico Soto, 47.9%. Konting konting kembot na lang. konting kembot lang. Yung bang mga pumili kay Senator Robin, sila rin ba yung pumili kay Vico Soto? Ano bang difference? Samantalang dalawang magkaibang tao at dalawang magkaibang Sa profile. sa magkaibang nila. profile. Yeah, basically may overlap eh. May malaking overlap dyan ka, Jerry. Kasi patingin natin, gaano karami yung pinipili ng mga botante sa ngayon, no? Kasi malayo-layo pa eleksyon eh. Hindi naman kompleto itong listahan na ito, no? There are 53 names. Meron nga kami nakaligtaan mga pangalan dyan eh. Yung mga rin bumalik sa Senado. Si Grace po, si Coco Pimentel. Yeah. So maaaring madagdagan pa yan. Pero dito sa dalawa, pag tingnan mo, bakit nagkadikit sila? Ibig sabihin, top of mind choices sila eh. Yung ordinaryong bilang na binabanggit ng mga botante, 7 out of 53. They only identify 7 names. At pangkaraniwan, yung top of mind nila ay 3. Si Robin Padilla, si Vico Soto, at si Raffy Tulfo. So, ang sagot doon, sinatatanda mo, marami sa mga boto kay Robin Padilla ay nag-express din ng preference kay Vico Soto at kay Raffy Tulfo. Kaya magkakadikit sila. Pero 7 lang sa pangkaraniwan ang binabanggit na pangalan na medyo mababa kung ikukumpara sa mga nakaraang eleksyon. Ibig sabihin, hindi ganun ka-exciting siguro yung listahan o maaring paggamat interesado sila, mas interesado sila doon sa eleksyon sa pangpangulo kaysa sa eleksyon sa senatorial, which is normal in an election year na ang presidente ang tampok na pinipili. So parang ang dating ba nito ay kung ano lang yung aware sila o popular para sa kanila, kaya ito yung lagi nilang naririnig, lagi nilang nakikita sa social media. Top of mind. Kaya yun ang top of mind. Hindi yung dahil sa qualification, hindi dahil sa kung ano yung nalalaman at pwedeng magawa ng isang taong ito. Well, magkakahalo. Merong iba na ang kanilang pinipili ay dahil sa popularidad. Merong iba na ang kanilang pinipili ay dahil alam nila na maganda ang record. Hindi natin masabi, kailangan natin i-probe pa yung yan. No? Nyari, alam natin ang record ni Mayor Vico Soto. Malinaw sa atin ang record ni Mayor Vico Soto. Ang daming pagbabagong nangyari sa Pasig sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Siyang isa sa mga nauunang lumalaban sa political dynasty, no? Conveno siya ng isang grupo ng anti-political dynasty. Pero Soto rin siya. Ibig sabihin, popular yung pangalan. Pero nadi-differentiate siya. Pag nakikita natin mga balita tungkol sa kanya, ang mas mabinibigyan pansin ay yung mga pagbabago sa mga Pasig. Pero hindi natin matatanggal yung kanyang apelyido ay may popularidad. So, unless titignan natin mabuti bakit niya binoboto si Vico Soto, hindi natin matitiyak kung ano yung kadahilanan. But we know his record and probably people vote based on his record. And I would say they do vote based on his record. Ang impeachment trial nakakasyam na araw na po, Sir Ronald, no? So, kung ang susunod na survey ninyo, naka-factor in na ito, including the words of wisdom, sabi nyo nga, ng maraming mga senador natin na baka iba dyan tatakbo uli, magbabago ba? Nakikita nyo ba na maaaring maging factor ito sa decision making ng mga kababayan natin sa susunod na survey man lamang, at least sa susunod na survey? Well, Katonying, definitely magbabago, no? Tingnan mo lang yung mga nakaraang eleksyon. Yung mga nagna-number 1, number 2, minsan, let's say in the last election, yung mga nagna-number 1, number 2, nalaglag eh. Sa mga naunang survey. So, hindi malayong maaaring manatili, maaaring mawala, no? Sila.
Kasi depende yan sa kanilang ginawa o sa kanilang kakulangan ng hakbang para mapanatili ang kanilang popularidad. Doon sa impeachment, kung ang pagbabatayan natin ay itong huling 9 na araw, hindi ko kasi masyadong pinakinggan na itong huling 2 araw Kasi medyo nakatulog na ako nung unang 7 araw So, It's a tie. kung ganun ka kasi hindi din tayo abogado no? Yung parang naiinip ka. Yes. Kinakailangan mo ba pakinggan ang isang hearing na umaabot ng 7-8 oras na hindi pare-pareho lang naman yung tinatanong. Opo. So, unless mag-iba yung tono nung trial, hindi natin masasabi na magiging malaki epekto nito sa opinion ng publiko tungkol sa kaso mismo at tungkol sa mga individual na may kaugnayan sa kaso, lalo-lalo na doon sa mga senator judges na maaaring tumakbo bilang senador ulit o sa mas mataas na posisyon sa susunod na halalan. So napaka-importante talaga, Kumbachero, Sir Ronald, na ang mga players dito sa impeachment trial na to maibaba sa nauunawaan ng mas maraming Pilipino yung diskurso. Tayo nga kahit paano nakakaintindi tayo sa proseso, umaalis na tayo pag napagod na tayo dun. Hindi po ba, sir? Pag napagod ka, Netflix kagad o kaya Prime Video na ang nililipatan mo So ang effort ngayon siguro sa parte ng presiding officer at ng mga senador at defense at prosecutor na maibaba at mas maintindihan ng mas marami nating kababayan. Pero siguro huling point na lang tungkol dun sa pinag-uusapan natin. Ano ang what does it tell us about our voting public, Sir Ronald, na parang wala silang, ano ba yun, hindi na ba talaga sila ayaw na ba nilang pumili ng mas level up na kandidato, o wala ba silang pakialam sa qualification and performance ng ating mga kandidato, sir? Well, sabi ko nga, iba-ibang batayan natin sa pagboto. Hindi natin matatanggal ng ibang tao ang pagboto nila ay batay sa pagkakilanlan nila sa personalidad. Kasi maaring ang ibang tao, maaring tayo, ang binoboto natin ay batay sa paniniwala natin na itataguyod itong individual na itong ating interes. Pero kahit yun, yung itataguyod ng interes, subjective yun, Katonyeng, Jerry. Di ba? Kung sa tingin mo ay totoo naman yung taong tumatakbo, medyo hindi naman siya nagpapanggap, hindi siya plastic. Pagkakatiwalaan mo siya. Yes. Diba? So, maaring hindi masyadong matalas ang kanyang bibig, maaring hindi masyadong maganda ang kanyang sinasabi, hindi matalino. Pero dahil alam mong totoo siya, hindi siya plastic, at parang siyang pangkaraniwang individual, Hindi nagpapanggap. bibigyan mo siyang pagtitiwala. Kasi siya nararamdaman niya sa pananaw mo, nararamdaman niya yung nararamdaman mo. Yung nga lang, baka mabudol ka sa bandang huli. Pero hindi natin mawawala yun. Kaya hindi natin pwedeng punahin ng mga botante na hindi naman kayo nag-iisip Nag-iisip yan. Lahat tayo nag-iisip. Yung nga lang, ang batayan ng ating pagboto ay iba't iba. Very subjective. Kasi sabi nga nung lolo ko, ewan ko kung sinabi ng lolo nyo, minsan yung matalino, yan ang mas nakakatakot Totoo. Diba? Totoo yun. Isa rin yun. Ewan ko, yun nasabi ng lolo ko. Pero Sinabi din po ng lolo namin yan. Apo. so yun lang na natin. Hindi ang botante, intindi natin, bawat isa sa atin may dahilan kung bakit tayo kumikilos o nagdedesisyon. Ang dahilan na yun ay rational sa ating pananaw. At dapat natin alamin paano mo mababago o mapapalawak yung kaisipan ng karamihan na medyo timbangin niya muna. Timbangin na mabuti. Nang hindi mo minamaliit yung kanyang batayan ng pagdedesisyon. Kasi pag sinabi mo,
napaka-bobo mo naman, wala na. Tapos na usapan. Wala nang makikinig sa'yo. Sa atin kasi parang mas gusto natin sa kaibigan lang sa mga nakakasama natin. Gusto natin ayaw natin ng plastic. Gusto natin tayo, what you see is what you get. Yun si Robin Padilla. Yun si Robin Padilla. What you see is what you get. Ganon din ba si Sara Duterte? 49% siya, number 1. Leni Robredo, 26%. Raffy Tulfo, 14%. Ganun din. At may Duterte brand Kumbaga kung si Robin Padilla nakikinabang sa kanyang pagiging kabahagi ng kampo ng mga Duterte. Si Sara Duterte nakikinabang sa pagiging Duterte. Pero makikita mo rin ang kanyang kalakasan ay nasa Mindanao. Ang kanyang kalakasan ay nasa ilang lugar sa Visayas. Ang tanong dyan ay kung sinong lalaban sa kanya. No? Kasi dito sa aming survey, naglagay kami ng parang 6 na different sets. At bagamat lamang si Sara Duterte, medyo makikita mo yung kainaan niya sa NCR, sa Balance at Luzon, na malalaking mga lugar na maaaring pagpulutan ng mga boto ng sino mang lalaban sa kanya. Ang tanong, siya pa lang ang deklarado Sino ba ang iba pa? Ayun. At anong gagawin ng iba pa na magdedeklara? Kinakailangan magsimula na sila kasi nauna na si Sara. May advantage yun Kumbaga sa karera nag-flexing ka na nagde-develop ka na ng muscle Yes. So dapat ganun din yung ibang mga kalaban. Dapat magsimula na sila. Pero dun sa mga hindi kabilang grupo, hindi kakampi ng Duterte group, alin ba ang mas madaling, paano ba mas madaling talunin yung Sara Duterte? One-on-one o multiple candidates? Lumalabas dito na parang mas lumalapit sila pag one-on-one. Kasi nakahati yung boto Nung natatanda ako nung may isang survey kami ginawa na commission, yung rider question, na nalabas nung March. Pag pinagsama mo, pag tumakbo si Raffy Tulfo, si Leni Robredo at si Sara Duterte, hinahati na Raffy Tulfo at Leni Robredo yung Balance of Luzon. So, doon pa lang makikita mo na pag meron kang isa pang kandidato, maaaring imbis na makuha mo yung kalakihan ng boto sa isang lugar na hindi naman ganun kalakas si Sara Duterte, nahati. Kanto Jerry, natatandaan nyo naman siguro yung eleksyon ng 2016, no? Nung bandang malapit na eleksyon, may panawagan na magkaisa si Marojas at si Grace Poe. Yes. So doon ang pananaw doon ay nahati yung boto ng mga liberal. Pero yun dapat na isaayos na yun simula pa lang at nagkasundo na magkaisa sila. Pero hindi totoong nahati. Ang doon ay ang tanong, saan nahati? Kasi kung nahati rito ay sa lugar, di dapat talaga wag mong pagsabayin yung dalawang individual na tatakbo na pareho silang malakas sa isang lugar kasi pwede mong pagpili na mabutante doon sa lugar na yun. So pang soundbite lang Sir Ronald. Alam niyo kami taga-media. Pang soundbite lang. Can we categorically say Sir Ronald na mahirap talunin yung Sara Duterte kung maraming kalaban? Definitely mas mahirap kasi kumbaga alam mo na yung base ni Sara Duterte. Medyo mahirap matibag si Sara Duterte sa kanyang base. Ang natitira ay 3 sa 4 na boto. Doon sa 3 na 4 na botante na yon na hindi naman nasa lugar na malakas si Sara Duterte, kinakailangan ay akitin mo yan. At kung iba't iba ang nanliligaw dyan, maaaring mag-distribute dyan doon sa iba't ibang nanliligaw maliban kay Sara Duterte. So mas konti, mas mabuti. Mag one-on-one, mas mabuti. Pero ang tanong pa rin dyan, kinakailangan mag-organisa na kung sino man yung lalaban sa kanya. This early. Ayun. Sir Ronald, maraming salamat. Domo arigato gozaimasu. Thank you po. Maraming salamat. Thank you po, Sir Ronald. Sa uulitin. Thank you. Bye-bye. Si Sir Ronald Holmes, ang presidente po Japan ng pala talaga siya naka-base, Nagtuturo yata si Sir Ronald doon sa Japan. Japan. Sagot sa kahirapan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:31. This time check is brought
tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Oy, birthday boy, General James Brillantes. Happy birthday. Happy birthday, General James! Sa July 25 yan, Aba. kumpatsero. Lapit na. At dahil birthday ni General James Brillantes, pamigay na tayo ng pera. Ayan. Diyan sa Dagat-Dagatan, Caloocan, nandun si RH6, Sherwin Alparo. Sherwin! Go! Katunying ka, Jerry, ito na ang ating one-sided na winner. Tignan mo naman sa camera, isang side lang ang kinukuha niya. Pero sumasayaw-sayaw, ewan ko anong trip ng taong to. Pangalan niyo po? Frederick, Wala namang music, sumasayaw ka. Anong trip mo? ginagaya ko lang yung TikTok. Ah, okay. Tapos, pero mahilig ka makinig sa radyo. Yes. Araw-araw, Frederick, dala-dala mo yung radyo mo. Yes. Ayan, ang kanyang radyo na baon-baon dito nga sa Barangay 12 sa Caloocan. Dahil sino paborito mong announcer tuwing umaga, Frederick? Dalawa pong magkaibigan, Jerry at Katunying. Katunying ka, Jerry. Eto, meron kang 1,000 pieces. Salamat po rito. Ano nga gusto mo ba magkaroon ng, ano nga uli pangalan niya, kuya? Frederick, Frederick, kung ngayon Yes, po. kung ngayon ang eleksyon, sino ang iboboto mong presidente? ngayon po, Oh, halimbawa, ngayon ang eleksyon, Hindi, bukas. pupunta ka na. Ngayon, kung pupunta ka na ngayon, oh. o sino po yung nakakaintindi Hindi. ng Pilipinas? Hindi. Sino Kung nga? Sino? Pangalan, Yung wala mo nang wala nga. Kung ngayon ang eleksyon, sino At iboboto? taga Bicol po, taga Bicol. Relly Bibledo. Si Lenny. Lenny. Robredo. Lenny, Okay. Yun Sa, ang iboboto mo. sa Apo. senador, sino ang gusto mong iboto? Mag-isip ka lang kung sino ang magbanggit ka ng 5. Oh. Ang isang senador po, Lito Okay. Lapid. Lito Lapid. Lito Lapid. Si Supremo. Oh. Sino pa? Sino pa? Pero, Mga tahimik na tao, yun lang simple. Yun lang yung iboboto ko. Yung di masyado maingay sa Senado. Sino nga? Kung ano yung totoo. Sino? Pangalan? Bigyan mo pangalan. Sino ba to? Sa sobrang tahimik, di mo na matandaan yung hindi. pangalan. Sa dami. Si Lito Lapid. sino pa? Kasi Puro Lito Lapid eh. Oh, Lapid. puro lima yatang Lito Lapid na isusulat mo eh. Hindi Rapid pwede Tulpo. yun. Rapid Tulpo. Ayan, Rapid Tulpo. Rapid Tulpo. Mm. Saka Erwin Tulpo. Erwin Oh, Tulfo. dalawang Tulfo. Magkapatid na yan. Magkapatid. Okay, approve. Ayun. O, dahil yan ang Dahil iboboto sa'yo mo, yung meron iboboto mo, kang... bigyan mo kagad yan, oh. Eto, bigyan natin ng telelet. O yan, dahil iboboto mo sila, meron kang telelet. Yan, tawagan mo sila. Ang mga senador, Lito Lapid, Erwin Tulpo, magkapatid, boboto ko kayo. Alalan, 2028. At hindi. At syempre, meron ka ring bangong Charm Popcorn Purple Eternity. Bango ng 1,000 bulaklak. Nasa Charm Popcorn yan kapag inanlawan nyo ang mga labahan gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity at babanlawan gamit ang Charm Popcorn ang pinakabagong DZRH t-shirt. Plus, meron ka pang grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. Kailangan masagot mo, Frederick, yung ating word of the day kung talagang one-sided ka. One-sided. One-sided! Dahil dyan, nakuha mo ang ating One-sided. medium component at sa atin ng Astron, alagang maasahan. Ano masasabi sa 2x2? Happy anniversary sa inyo at happy birthday kay Jerry. Aba, Advance. Belated happy birthday. pahabol eh. May pahabol pa ha. Advance para sa susunod na taon. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pieces, lagi tumutok sa DZRH. Baka na sa sunod dating winner sa DZRH, Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Babalikan po natin ang mga komersyal. Magbalita muna tayo. Para maiba naman. Nagbabala ang PNP Anti-Cybercrime Group sa publiko
na mag-ingat sa lumalaganap na quishing o QR code scam. Quishing? Ayon kay ACG Director Major General Wilson Asueta, gumagamit ang mga manluloko ng peking QR code upang makuha ang mga detalye ng bank account at personal na impormasyon sa kanilang mga biktima. Sa modus, tinatawagan muna ang mga biktima at sinasabihang napili silang tumanggap ng pinansyal na ayuda. Pagkatapos, papadalan sila ng QR code na kailangang i-scan para umano sa registration. Pagkatapos ma-scan ang QR code, maaaring mawalan ng pera ang mga biktima sa kanilang e-wallet o bank account. Batay sa tala ng ACG ay may halos 5,000 na italang kaso ng cybercrime mula Enero hanggang June ngayong taon. Mas mababa ng 18% kumpara sa kaparehong panahon nung nakaraang taon. Samantala, pinangunahan ni House Speaker Faustino Boji D ang final inspection and run-through ng plenary hall bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Ayon kay D, handa na ang Kamara na magsagawa ng isang simple ngunit marangal na SONA. Sinabi ni Speaker D na nakumpleto na rin ang mga paghahanda kabilang ang mga pasilidad, seguridad at paglalatag ng mga medical and emergency response teams para matiyak ang maayos at ligtas na pagdaraos ng SONA. Iginit nito na tungkulin ng Kamara na tiyaking magiging maayos, ligtas at marangal ang SONA na nagsisilbing pagkakataon para maipabatid ng Pangulo sa sambayanan ang kalagayan ng bansa at ang direksyong tatahakin ng pamahalaan. Idinulog na ng Pilipinas kay Chinese Minister Wang Yi ang issue hinggil sa nangyaring ayungin attack at monkey video ng China. Kasunod ito na naging bilateral meeting ni Wang at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro kahapon sa sidelines ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Pasay. Sa pulong ng dalawa, muling binigyan din ni Lazaro ang pagprotesto ng bansa sa mararahas na aksyon ng China kung saan pinakahuli nga rito ang ginawang paghampas ng baton ng China Coast Guard members sa mga Pinoy Navy personnel sa Ayungin Shoal. Ipinaabot din ni Lazaro kay Wang ang mariing pagkondena ng bansa sa inilabas na video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. At nakasubaybay sa pulong na iyon si RH-15 Giselle Ricafort kasama ang pagsubaybay din niya sa mga rally sa paligid ng PICC. Ayan. 15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Katunying bantay sarado ng 1,157 pulis mula sa NCRPO ang seguridad para sa ika-59 na ASEAN Foreign Ministers Meeting. Sabi sa Rizor H News ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, 1,150 nilang tauhan mula doon sa Civil Disturbance Unit yung naka-standby sa paligid ng Philippine International Convention Center ngayon. Mas maigpit yung seguridad ngayong araw matapos yung kumusyon sa pagitan ng mga relihista at pulis sa tapat ng Aliw Theater kahapon. Maski yung mga media sa Delarama Street o papasok dito sa PICC, hinahanapan na ng ASEAN ID, hindi gaya kahapon na malayang nakapapasok sa area yung mga mamamakayag. Hindi rin pinapayagan kahit yung pagkuha ng video sa command post ng mga otoridad sa bahagi naman ng Gate 3 ng PICC yan. Sabi ni Director Major General Anthony Abirin, hindi papayagan yung pagsasagawa ng kilos protesta dito sa lugar. Nang tanungin kung para lamang yung pagbabawal doon sa restricted control points, sinabi ni Abirin na titingnan muna nila yung magiging takbo ng sitwasyon. Direktiba ng direktor sa kanyang mga tauhan, magpatupad pa rin ng maximum tolerance. Samantala, bukod sa mga pulis, may mga nakadeploy rin tauhan ng Army para anila doon sa search and rescue sakaling may emergency. Meron din dito mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Doon sa nadaanan nating Jokno Boulevard sa bahagi ng Senado, nananatiling bukas sa mga motorista yung parehong linya o yung parehong northbound at southbound lane. Pero dahil nga sa ASEAN event sa Buendia, yung labas ng mga magmumula doon sa MOA at daraan sa Jokno Boulevard, hindi sila makadaraan sa bahagi ng PICC palabas ng Roas Boulevard dahil sarado sa mga motorista yung Halandoni at Soto Street at yung buong CCP complex. Sa bahaging ito ng CCP complex naman, mahigpit yung ipinatutupad na checkpoint pero tanging pinapayagan na makalusot yung mga delegado ng ASEAN at yung may official business lamang at mga empleyado ng mga establishmento dito. Kahit yung mga nagja-jogging sa CCP complex, hindi na pinapayagan na makalusot doon sa PICC. Hanggang dito lamang sila sa tapat ng Aliw Theater. Ito si Giselle Ricafort para sa Rizor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat sa iyo, Giselle de Gafort. Ay. Birthday pala ngayon ni Mr. Joel Consing Jr., ang Presidente at CEO ng Maharlika Investment Corporation. Happy Andiyan pa pala birthday. yung Maharlika Meron Investment pa pala niyan. Corporation. Aha. Sir Joel Consing, Mr. President and CEO, asan na ba yung Maharlika Funds? Aha. Pabigyan nyo naman kami ng update para mabigyan naman ng kabatiran ng mga kababayan natin. Asan ang kwarta? Where's the money? Yun. Show me the money. Show me the money! Baka kayo po ay kailangan na magpalit ng bubong ng bahay, ha? Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na! Oy, kumbachero, magandang balita sa mga GSIS members at pensioners. Mas pinalawak po at mas pinadali at mas pinalaki ang GSIS Balik Ginhawa Chu! Aba, maganda yan. Ano ang pwedeng ma-avail ng mga miyembro at ng mga pensyonado? Pwede silang makatanggap ng refund na katumbas na hanggang 6 na buwang loan amortization mula December 2025 hanggang Mayo 2026. Paano naman kung may arrears na ang loan? Abay, no problem. Pwedeng mag-apply yung mga may arrears na basta hindi pa due and demandable yung loan. Ayun. Kaya sa ating mga GSIS members and pensioners, samantalahin ang pagkakataong ito. Mag-apply na sa GSIS Balik Ginhawa Chu gamit ang GSIS Touch App. Mas malaking ginhawa ang hatid ng GSIS para sa inyo. Pangunahing balita. 9 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Sandali po lamang. Number 1. Na naman! Para di Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. Kabilis ng oras. Tingnan mo nga naman, happy birthday daw kay Tesam Samson. Tesam Samson Castillo, happy birthday. Binabati ka ng iyong kapatid na si Mon Samson ng Manila Bulletin. Kuya Mon Samson, kumusta na? Kape. Ka-Jerry Labasan, magandang morning. Magandang morning at magandang morning at happy birthday din kay Ma'am Gemma Manalo de Guzman. Ma'am Gemma, happy birthday. Oy, mag-iingat po kayo, ha? Walang impeachment Wala ngayon. Trial ngayon na makapagpahinga naman ng mga senador sa kapapakinig. Hirap na hirap sila ngayon. Nahirap din yun talaga. Mahirap. Pero mainam din naman kumbachero. Ang ganda ng point ni Mr. Ronald Holmes kanina doon po sa mga hindi nakasubaybay na bukod sa meron na talagang base, matatag na base itong Ang si Senator Robin Padilla, meaning yung mga Duterte. Yung mga Duterte talagang ang mga tao na sumusuporta sa kanya hindi mo maaakit papunta sa iyo kung kukutyain mo sila. Kung kukutyain mo sila, kung sasabihin mong mas mahina sila, bobo sila, tanga sila, ganun. Kung yun ang paraan na naiisip ninyo para maakit to win them over, ay maling pamamaraan yon. Dahil pinakaayaw po ng mga Pilipino, subok na dapat ito ng mga kumbatsero, subok na dapat ito ng mga kakamping. Yung pagiging self-righteous. Ayan, yung pagiging self-righteous, hindi po umubra yan eh. Hindi Kaya nga umubra nagkaroon ng Duterte. Kaya nga nagkaroon ng BBM uli. Ayaw ng mga Pilipino ng nagmamalinis. Wag ganon. Tapos lalo na, ayaw ng mga Pilipino yung matapobre ka. Naku po, lalo pa yan. Wag ganon. Pwede namang ma-educate ang mga Pilipino, bagamat mahirap na hindi mo pinagmumukhang mas magaling ka kaysa sa kanila. Ganon dapat. At para hindi manatiling one-sided. Ayun. Ang mga Pilipino. Kailangan parehas. Bye! Happy weekend! Damdaing Bayan! Susunod na! This time check is